Nasasaktan daw tayo mga Katoliko kapag ginagamitan tayo ng Bible verses ng mga kapatid nating anti-Katoliko. Tingnan po natin ang post na ito ni Brother Dwayne na kanyang sinagot ang argumento na ito sa kanyang Facebook page. At tingnan po natin kung ano po ang matututunan natin dito. Ayon po sa kanyang post, Bible po ang ginagamit namin, kaya huwag po kayong masaktan ng mga Katoliko, sabi ng isang sekta. Basahin po natin ang responsya dito. Hindi po kami nasasaktan, kundi naaawa po kami sa pamamaraan ng inyong paggamit sa Bible. Sabi ng isang Bible translator na si Dr. Eugene Ulrich, the Bible is a powerful tool and the uneducated use of it can cause powerful harm. Very true po ka-curious. Although the Bible is a powerful tool, pero kapag ginamit ito ng taong kulang sa kaalaman, magdadala din ito sa kanya at sa nakikinig sa kanya ng pinsala. Sabi nga po ng Biblia, kapag ang bulag ay umakay sa kapwa bulag, pareho silang mahuhulog sa hukay. The Bible is a complex collection of books written in a different historical and cultural context at nangangailangan po ito ng masusing pag-aaral at interpretasyon upang maunawaan ang tunay na kahulugan nito. By just simply taking verses out of context, na kagaya po ng ginagawa ng mga kapatid natin sa ibayong pananampalataya, na gamit lang ng gamit ng talata upang suportahan ng kanilang unawa, can lead to a misunderstandings and misrepresentations ng nais na mensahe talaga ng may akda. Kaya parati po natin sinasabi dito sa page na mahalagang basahin ang Biblia ng may pagpakumbaba. Humility in a way na dapat willing tayong gabayan mula sa mga turo ng simbahan at sa karunungan ng Bible scholar na nag-aral talaga ng mga tradisyon nito. Sa pamamagitan po ng pag-unawa sa konteksto, literary genres, and the overall message of the Bible, maaari po tayong makakuha ng mas malalim and more accurate understanding of God's revelation to humanity. Kaya ito rin po ang paalala sa atin ng simbahan, that we need to emphasize the importance of interpreting Scripture within the living tradition of the Church and under the guidance of the Magisterium. Dahil mahalaga po yan. And the Magisterium or the authority na ibinigay po sa simbahan is biblical at ito po talaga ay pinagkaloob ng Diyos sa simbahan. Kaya dapat po tayong sumunod sa gabay ng simbahan. Pagpatuloy po natin ang pagbabasa. Pangalawa, hindi na bago yung estilo ninyo. Proof texting ang tawag dyan. Nakukuha kayo ng mga talata mula sa Bible na ibabato ninyo against the Catholic Church tapos bibigyan ninyo ng sarili ninyong interpretasyon, eisegesis. Ako po, yan talaga ang nagiging dahilan kung bakit hindi makahanap ng katotohanan ang mga kaibayo natin sa pananampalataya because they always use the idea of proof texting. Ngunit ang proof texting din, word for word, ay hindi rin naman nila kayang suportahan kung ito ba ay tinuturo talaga sa Biblia. Dahil wala ka namang mababasa sa Biblia na dapat proof texting ang paraan ng paghahanap ng katotohanan. Diba? Tama po ang sinabi ni Brother Dwayne, that is eisegesis in essence. When we say eisegesis, it is the practice of interpreting a text, kabilang na po dito ang Biblia, sa pamamagitan ng pagbabasa ng sariling ideya, bias, or preconceived notions dito. It involves approaching the text with a predetermined interpretation and then searching for evidence within the text to support the interpretation, kahit na hindi ito nakaayon sa orihinal na nilalayo ng kahulugan. Kaya sa mga nag-aaral po ng salita ng Diyos, ng Biblia, hindi talaga advisable na gamitin ang pamamaraan na ito. Eisegesis can lead to a distorted understanding of the text and can be problematic dahil inuuna nito ang mga pansariling opinyon kaysa sa tunay na mensahe ng teksto. Diba? O, ipagpatuloy po natin ang pagbabasa. Hindi maganda ang proof texting kung hindi mo alam ang literary context at historical context ng ginamit mong mga talata mula sa Bible. Ang labas mo niyan ay parang isang marites na hindi mo alam ang buong detalye pero ipinagkakalat mo ang nabasa mo at narinig. Nako. Wala palang ipinagkaiba ang marites sa mahilig sa eisegesis, which is true. Dahil hindi na inuungkat ang tunay na impormasyon bago gumawa ng konklusyon. Sinasabi rin po dito ni Brother Dwayne ang salitang literary context and historical context. Dapat alam ito ng mga kapatid natin na anti-Katoliko. Bakit kailangan po ito sa pag-aaral ng Biblia? We need both literary context and historical context in studying the Bible upang lubos na maunawaan ang kahulugan at mensahe ng talata. When we say literary context, refers to the surrounding verses, chapters, or passages within a particular book of the Bible. Halimbawa na lang po, kapag nagbabasa ka ng talata sa Matthew chapter 6 verse 7, bago ka mag-conclude na mali ang paulit-ulit na panalangin, basahin mo muna ang buong Matthew chapter 6 or other passages in the Bible na angkop sa talatang ito upang hindi ka mamali sa paunawa ng talatang binasa.
Mahaba-habang discussion po yan. Kung gusto nyo pong malaman kung ano pong kahulugan ng Matthew chapter 6 verse 7, maaari nyo rin pong panoorin ito. Literary context. It helps also to understand how a specific verse or passage fits into the larger narrative or tema ng aklat. By considering the literary context, may iwasan po natin ang mga maling interpretasyon o pagkuha ng mga talata sa kanilang nilalayo na kahulugan. Now, when we say historical context, on the other hand, refers to the historical and cultural and social background in which the biblical texts were written. Halimbawa na lang po, bago ka mag-conclude na sinabi ni San Pablo na mahalay sa lalaki na magkaroon ng mahabang buhok sa kanyang sulat sa 1 Corinthians chapter 11 verse 14, alamin mo muna ang historical, cultural, and social context noong sinulat ito sa mga taga-Korinto, para hindi po mapamali ang iyong pag-unawa po dito. Medyo mahababang discussion po yan, pero kung gusto nyo pong malaman kung ano po ang tunay na kahulugan ng talatang ito, panoorin nyo po ang video na ito. Historical context also helps us understand the customs, traditions, and events of the time na maaring maka-impluwensya sa kahulugan at kahalagahan ng teksto. Ang pag-unawa po ng historical context ay nagbibigay daan sa atin na maunawaan ang orihinal na layunin ng mayakda at ang mensaheng ipinaparating nila sa mga mambabasa. By considering both the literary and historical context, we can gain a deeper understanding of the Bible and its teachings. At yan naman po talaga ang dapat. It helps us avoid misinterpretations, allow us to appreciate also the richness of the text, at nagbibigay daan sa atin na gamitin ang walang hanggang karunungan nito sa ating buhay ngayon. Sige, pagpatuloy po natin ang pagbabasa. Hindi tamang sabihin na alam mo ang buong katotohanan dahil lang may mga proof text ka mula sa Bible. Maraming nagsasabing pinag-aralan nila ng malalim ang Bible pero hindi naman nila alam ang exegesis at eisegesis. Okay. Take note of these terms. Exegesis and eisegesis are two different approaches to interpreting a text such as the Bible. Nabanggit na po natin kanina ang eisegesis at ang kahulugan nito na inuunawa ang teksto batay lamang sa kung ano ang sinasabi nito without understanding its context and the intention of the author in writing the text. Na kung saan, ang eisegesis ay maaring humantong sa isang baluktot na pag-unawa sa teksto at maaring maging problema dahil inuuna nito ang mga personal na opinyon kaysa sa tunay na mensahe ng teksto. On the other hand, exegesis is the practice of carefully and objectively analyzing a text to understand its original meaning. Halimbawa na lang po, alam mo yung nagbabasa ka ng Biblia tapos sinabi doon sa John chapter 19 verse 26 na pagkakita nga ni Jesus sa kanyang ina at sa nakatayong alagad na kaniyang iniibig, ay sinabi niya sa kanyang ina, babae, narito ang iyong anak. Tinawag lang ni Jesus si Maria na babae. Parang walang galang, di ba, kung sa ating lingwahe? Now, to understand it in an exegetical manner, naiiba po ang lingwahe ni Jesus sa lingwahe natin at naiiba rin ang kahulugan ng salitang babae sa lingwaheng Aramaic. Dahil para sa kanila, ang kahulugan nito na babae is a dear woman or mahal na babae. To which, sa kanilang kultura, it is a respectful and affectionate way of addressing a woman, particularly in a formal or solemn context. May respeto pala ang pagsabi na babae sa kanilang kultura at sa kanilang lingwahe noon, na naiiba ang dating naman pagdating po sa ating kultura at sa ating lingwahe. That is exegesis. It involves studying the historical and cultural context, the language, the literary style, and the intended audience of the text. Bakit kailangan po ang exegesis? The goal of exegesis is to uncover the author's original intent at upang bigyang kahulugan ang teksto ng mas maliwanag. Nilalayon nitong maunawaan kung ano pong ibig sabihin ng teksto sa orihinal nitong sinulatan at kung paano ito naangkop sa ating buhay. Yan po. Now, ipagpatuloy pa natin ang pagbabasa. Wala rin silang alam tungkol sa lower criticism at higher criticism at doon na lang sila nagtatago sa sinasabi nilang ginagabayan sila ng Holy Spirit sa kanilang pagbabasa ng Bible. Yan po talaga. Yan po ang mga kapatid nating anti-Katoliko, no? Na inakala nilang hindi nagbabasa ng Biblia mga Katoliko. Well, malamang, marahil nga, hindi nila alam siguro yung tinatawag nating lower criticism at higher criticism na binanggit ni Brother Dwayne. Kaya malamang, tama po ang kanyang sinabi na madalas na sinasabi na lang nila is bahala ng Holy Spirit. Nako po. Now, lower criticism and higher criticism are terms used in biblical studies upang hanapin sa iba't ibang paraan sa pagsusuri at pagbibigay kahulugan sa teksto ng Biblia. Unahin po natin, ano pong lower criticism? Lower criticism, also known as a textual criticism, na kung saan it focuses on the examination and comparison of various manuscripts and textual sources upang matukoy talaga ang pinakatumpak at orihinal na mga salita ng teksto ng Biblia.
Iba po ito sa paraan ng iba ng mga kapatid natin sa iba pananampalataya na kapag hindi nila mabasa sa Lamsa Translation ay pupunta na naman sila sa Moffat Translation para mabasa lang word for word ang kanilang mga tinitindigan. Tandaan po natin ito. Lower criticism involves studying the differences and variations o pagkakaiba-iba sa mga manuskrito, comparing different versions and translations, at gumagamit ng linguistic and historical analysis upang muling buuin ang orihinal na teksto ng mas malapit hanggat maaari sa orihinal na teksto. Ginagamit po lahat ng mga versions and translations upang matukoy talaga kung ano ang pinakapunto ng talata. Hindi yung namimili ka lang ng mga Bible versions and translations na angkop sa iyong tinitindigan. Yan po ang lower criticism. It aims to establish the authenticity and reliability of the biblical text. So kung ito po ay mababang paraan lamang na pag-aaral para sa mga scholar, ngunit sasakit na po ang ulo niyo po dito. Ano naman po ang higher criticism? Mas mataas? Higher criticism, also known as historical criticism or literary criticism. Mas matinding pag-aaral pa ito. So it is a method of biblical analysis na naglalayong maunawaan ang historical context, authorship, literary genres, and sources behind the biblical text. Hanggat maaari ay inuungkat pa iyon para matukoy talaga ang tunay na kahulugan ng talata. It examines the Bible as a human document, exploring questions of authorship and the historical and cultural influences na maaring humubog sa teksto. Sa Catholic Church po ay marami tayong maipapakita na nag-aaral talaga ng pamamaraan nito in the historical and critical methods. Kagaya na lamang po ni Raymond E. Brown, ni Joseph Fitzmyer, ni Luke Timothy Johnson at Brant Peter na talagang gumagamit po ng pamamaraan ito. Kaya talagang ang simbahan ay guided ng mga nag-aaral talaga ng Biblia. Take note, higher criticism often involves studying the social, political, and cultural context in which the biblical texts were written to gain a deeper understanding of their meanings. Pagpatuloy po natin ang pagbabasa. Maliwanag na ang kahulugan ng sinasabi nilang alam na nila ang buong katotohanan ay tumutukoy lamang sa ginagawa nilang proof texting na kahit yung mga Protestant biblical scholars ay hindi rin naman sumasangayon sa ganyang pamamaraan. Tama po, hindi rin po ito ang pamamaraan ng mga Bible scholar sa pag-aaral nito. At kung mayroon man po silang Bible scholar, siguradong hindi rin ito sasangayon sa paraan nila na proof texting, na kung hindi mabasa sa Biblia ang salita ay hindi na sila maniniwala. Hindi po ganoon ang pamamaraan ng mga Bible scholars. Pagpatuloy po natin ang pagbabasa. Kung totoong ginagabayan sila ng Holy Spirit, bakit hindi magkapareho ang pagkunawa nila ng kanilang mga sariling scholars? Tingnan mo na lang ang mga biblical commentaries ng mga Protestant biblical scholars, lalo na sa Exodus 20 verse 4, na iba ang kanilang pagkunawa sa talatang pinipilit palagi ng kanilang mga kapwa Protestante. Well, ganyan po talaga, no? For the sake of argument, para may panira lang sila sa simbahan, para lang maidiin nila ang kanilang tinitindigan, gumagamit na lang sila ng mga proof texting, no, ng mga pamamaraan ito upang masabing sila ang nagsasabi ng katotohanan. Tama po, no? Kagaya na lang po sa Exodus 20 verse 4 na kung tatanungin mo ang mga typical ng mga protestante dito sa Pilipinas na sinasabi nila na lahat ng paggawa ng mga larawan ay ipinagbabawal. Ngunit kung titingnan mo naman ang mga sinasabi ng mga Protestant Bible scholar ay hindi sumasang-ayon sa kanilang mga sinasabi. Na kung saan sinasabi ng mga scholar na ito na not all images are idols. Pagpatuloy pa natin ang pagbabasa. Kung totoong ginagabayan sila ng Holy Spirit, bakit yung mga Protestant biblical scholar tinitingnan kung ano ang view ng mga Jewish scholars sa mga nasabing talata, samantala ang kanilang mga kapwa Protestante, lalong-lalo na po dito sa Pilipinas, ay ginagamitan kadalasan ng mga talata sa Bible kung ano ang view ng mga Pinoy. Ayan, di ba? So yan nga po sinasabi natin. Kung ano yung kultura ng Pinoy, ayun po ang kanilang pamamaraan ng pag-unawa sa Biblia. Hindi po sa kung ano talaga ang konteksto ng sinabi o binasa na talata. Patuloy po natin. As a collection of ancient documents written in languages and cultures very different from ours, it calls for a lot of training and scholarly skill to understand what the original authors and the Holy Spirit working through them may have intended to say in the text. The biblical books are addressed to the church and to the Jewish people and preserved by the church and the Jewish people. Very true, no? The biblical books are addressed to the church in the case of the New Testament and to the Jewish people in the case of the Old Testament.
Ang mga libro pong ito were written within specific historical and cultural context and were intended to be read and understood by their original recipients. Ang masama po dito ay gumagamit na nga lang po ang mga kapatid natin sa ibayong pananampalataya ng mga translated versions ng Biblia ay sila pa mismo ang gumagamit nito upang sirain ang katuruan ng simbahan. The Catholic Church as the successor of the Apostolic Community and the custodian of Christian tradition ay may mahalagang papel sa pangangalaga at pagbibigay kahulugan at paghahatid ng mga aklat sa Biblia. The Church recognizes the divine inspiration of the Scriptures and their importance in the life of faith. It has carefully preserved and safeguarded the biblical text throughout history, ensuring their availability and accessibility to the faithful. Kaya mahalaga pong maunawaan ito at sana po ay naging malinaw po sa atin ang malaliman talagang na pag-aaral pagdating po sa mga binabasa natin sa Biblia. Ayan po, napakaganda po ng post na ito ni Brother Dwayne. Maaari nyo rin po siyang i-follow sa kanyang Facebook account, Dwayne Cartojano, at marami po kayong matututunan po doon. So, maaari rin po kayong bumili ng kanyang libro at available na po ito sa National Bookstore, published by the Clarion Publication, at sigurado po akong marami po kayong matututunan nito. Kung isa ka pong Katoliko na talagang seryoso sa pag-aaral ng mga katuruan ng ating simbahan at sa tunay na mensahe ng Biblia, bumili na po kayo nito at siguradong malaki po ang maitutulong nito sa inyong pag-aaral. Sana po nakatulong po ang video na ito. Kung nagustuhan niyo po ito, please like and share. Ibahagi niyo po ito sa mga kakilala ninyo upang mas marami pang maabot ng ating mga ginagawang video at upang mas marami pang matulungan ito. Please don't forget to follow and subscribe po ang ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic, upang matulungan niyo rin po ang page na ito at upang maipagpatuloy rin po natin ang mga gawain ito. At sa mga kapatid po natin na nagbibigay ng kanilang suporta, maraming salamat. Sa inyo na nag-send ng stars, maraming salamat po. Gagamit po natin ito sa pagpapalago ng ating munting page at of course sa mga pinaplano pa po natin mga corporal works of mercy na pwede po nating mapagbahagian. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia, sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Hello mga kalay ko, nabasa niyo, ang ganda. Lumapit kayo sa akin. Nung ako po ay katotestante pa, hybrid ng Katoliko at Protestante, marami tayong mga katanungan sa ating isipan patungkol sa ating pananampalataya bilang Katoliko. Marami tayong mga bagay na nag-aagam-agam sa ating kaisipan na totoo ba to? May paliwanag ba ito? Huwag kayong mag-alala, na-curious lang kayo. Kaya salamat naman yung aking pagiging curiosity ito ay natugunan ng mga kasagutan sa mga taong nag-aral at lehitimong tagapagturo ng ating pananampalataya. Kaya kung kayo man ay naging katulad ko noon, ay huwag po tayong magtatanong sa hindi Katoliko. Tayo po ay magsiyasat at atin pong tuklasin yung yaman ng ating pananampalataya upang sa ganon ay hindi po tayo maging mangmang sa sarili nating pananampalataya. Kaya kung ninanais po ninyo na mapunuan ng tamang kaalaman ang ating mga katanungan sa ating isipan patungkol sa ating pananampalataya, may tip ako sa inyo. Pasyalan po ninyo ang channel ng Curious Catholic. At makikita po ninyo yung mga topic doon. At sa inyong pakikinig, tinitiyak ko, magiging tulad ko rin kayo. Mani lumibaw po, isang solidong Katoliko. Pro Deo et Ecclesia.